ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Magandang hapon mga idol. Andito na naman tayo sa Dear IFM. Panibagong kwento ng pag-asa. Kwentong magiging aral. At kapupulutan mo ng pag-asa. Ito ang Dear IFM hashtag White Lies, The Selena Story. Ako si Idol James Ray at simulan na natin ang kwento ngayong hapon. Dear IFM, sabi nila, pagpapalain ka kapag hindi ka naging madamot sa pamilya. Pagpapalain ka kapag naging mapagmahal at mapagbigay kang anak. Kaya naman, simula pagkabata hanggang paglaki, hindi ako naging madamot sa pamilya ko. Lalo na nung nagkaroon ako ng trabaho. Kung anong meron ako, meron din sila. Ako nga pala si Selena, isang breadwinner. Pero sa puntong ito, sasabihin ko na agad sa inyo na sobrang pagod na akong bumuhay ng isang pamilyang walang ibang ginawa kundi ang umasa lang sa akin. Ay, sa wakas, sumweldo na rin. Makakapagbayad na ng mga dapat bayaran. Pero bago yan, syempre, kakain muna tayo sa labas. Oh, saan mo gustong kumain, babe? Sorry, pero wala akong magiging ambag mamaya eh. Magpapadala pa kasi ako sa probinsya. Sino naman ang nagsabi sa'yo na hihingin kita ng ambag? Ano ba? Libre ko to. Ikaw talaga. Nakakahiya na kaya. Kada kain natin sa labas, ikaw yung parating nagbabayad. Baka isipin mo, nagiging palaasan na ako sa'yo. Oy, hindi ah. Kahit kailan, hindi ko inisip yan. Saka isa pa, gusto ko ring makapag-relax ka. Nung nag-reflect na yung sweldo natin sa payroll natin, ang lalim ng mga iniisip mo. Sigurado akong nagkukwenta ka na sa isip mo, no? Ano pa nga ba? Alam mo namang ako lang yung inaasahan sa bahay. Nawalan kasi ng trabaho si Kuya Samuel. Kaya ako tuloy yung nagbibigay ng panggatas at diaper sa baby niya. Diba nung nakaraang buwan pa siya walang trabaho, hanggang ngayon wala pa rin? Wala pa rin daw eh. Nahihirapan daw siyang maghanap. Hindi naman daw kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sus, hindi dahilan yun. Kung gusto niya talagang kumita ng pera, gagawa siya ng paraan para buhayin ang pamilya niya. Hindi pa naman obligasyon yun. Pero, wala naman akong choice kundi ang tumulong. Syempre, pamangkin ko yun eh. Malaking bagay na kahit 1,000 man lang yung matira sa akin. Huwag kang mag-alala, babe. Akong bahala sa'yo, okay? William. Tama na. Boyfriend mo ko. Kaya dapat lang na tutulungan kita kapag may problema. Okay? Okay. Oh, saan mo gustong kumain mamaya? Ikaw nang bahala. Sige. Doon tayo sa... masarap. Kuya, magpapadala na ako ng pera para sa inyo dyan sa bahay, ha? Oh, tulad ng dati,
12,000. 12,000 lang? Baka naman pwede mo pang dagdagan ng 2,000. Bakit? Naubusan na kasi ako ng allowance sa paghahanap ng trabaho. Wala na akong pamasahe. Eh di ba sabi mo may mga racket ka? Bakit hindi ka muna dun kumuha? Oo lang. Kaya sige na, 2,000 lang naman eh. Parya lang yun sa'yo. Ang laki-laki ng sweldo mo dyan. Kulang na kulang pa nga eh. Nakausapin ka raw ni Mama. Hello, anak? Hello ma, nangihingi ng dagdag na 2,000 si kuya. Pagbigyan mo na ang kuya mo, anak. Ikaw ang mas nakakaangat sa ngayon eh. Kaya ikaw ang dapat mas nagbibigay. Pero ma, wala nang matitira sa akin yan. Paano naman ako dito? Kailangan ko rin ng allowance ko. Eh, nandyan naman ang boyfriend mo eh. Si William. Kayang-kaya kang suportahan yan. Ma, Anak, ikaw na lang ay nasaan namin dito ba? Walang trabaho kuya mo, kaya ikaw muna ang magiging panganay. Kaya kung ano ang kulang, ikaw muna ang bahala. Naiintindihan mo ba? sige ma, papadala ko na lang mamaya. Salamat anak, napakabuti mo talagang bata. O siya, sige na, mag-ingat ka dyan. Bawal magkasakit ha. Tumawag ka lang pag may kailangan ka. Opo ma, sige po, bye. Ay, tawag daw ako kapag may kailangan. E pangangailangan lang naman nila yung importante. So paano ako magbabudget nito? Ay, bahala na nga. Mukhang 1 buwan akong kakain ng kamote. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol, alam kong marami ang makaka-relate sa akin ngayon. Nakada sweldo, hindi mo alam kung magkano ang matitira sa'yo? O kung may matitira pa ba? Pagkatapos bayaran ang lahat ng dapat bayaran. Dahil imbes na si mama lang ang iniintindi ko, nakikisabay pa tong kuya ko. At pati asawa't anak niya sa akin din umaasa. Nung una, ayos lang sa akin. Giver nga kasi ako. Mabait at maaasahang anak. Na sa aming magkakapatid, ako ang may disenteng trabaho. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang nasasanay na silang sa akin lang umaasa. At dahil tao lang ako, syempre, dumarating din ako sa puntong napapagod rin ako. Kuya, bakit naman ang gulo ng bahay?
Hihintayin niyo pa ba na si Mama ang maglilinis? May ginagawa kasi ako. Alam ka namang maglilinis pa ako kahit pagod na ako. At saka, hindi naman gaano kagulo yung bahay. Maayos yan. Anong maayos? Magulo kaya yan. Tingnan mo nga tong sahig oh. Hindi malinis. Kakamap ko lang dyan nung isang araw. Dapat, araw-araw nagwawalis at nagmamop. Sa susunod kasi, lagyan mo na yan ng Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Oo na, sige na. Ang dami pang napupuna eh. Grabe ang init sa labas. Ang dami pang tao sa palengke. Ma, sira na pala tong kisame natin sa kusina. Oo. Kaya nga grabe kung tumulo yan kapag umuulan eh. O di ba nasabi ko na yan sa'yo? Naghihintay lang naman kami ng padala mo. Bakit hinihintay niyo pa ako? Nandiyan naman si Kuya Samuel. Mura lang naman magpagawa niyan, di ba? Oh, Kuya, baka naman pwedeng ikaw nang magpagawa ng sira. Pagawa na natin kay Kuya Jojo. Mura lang naman maningil yun. O bakit ako? Ikaw na. Ikaw nga yung may mas pera dyan eh. Ako nang nagpagawa nung gate natin, di ba? Malaki naman ang kitaan mo sa trabaho mo ngayon, kaya ikaw na. Tayong dalawa yung may trabaho dito. Di ba dapat naghahati tayo? Ay nako, Selena, tama ang kuya mo. Mas malaki naman ang sinusweldo mo kaysa sa kanya. At isa pa, pamilyado na siya. Ikaw, wala ka pa namang asawa at anak. Kaya mas malaya kang makapagbibigay. Pero ma, paano naman ako makakabuo ng sarili kong pamilya kung parating ako ang bahala dito sa bahay? At isa pa, di ba dito naman sila nakatira? Ano man lang yung si kuya ang bahala sa allowance ninyo dito at ako sa kuryente at tubig. May mga binabayaran din ako sa Maynila. Hoy, dito kami nakatira para may kasama si Mama sa bahay. Kasi mas pinili mong magtrabaho sa malayo, yun ang kabayaran nun. Paano naman hindi ako magtrabaho sa malayo, di ba? Wala namang buhay dito sa atin eh. Ano gusto mo? Tumulad ako sa'yo na nagtsatsaga sa parakit-rakit lang? Hoy, hindi ko nagugustuhan yung sinasabi mo ha. Ma, ano ba tong bunso nyo? Ang sinasabi ko lang naman kuya, since kumikita ka na ng pera, baka pwedeng tulungan mo na ako sa mga gastusin? Yun lang yun! Hindi, iba yung pinaparating mo kanina eh. Hoy, hindi man kita tinutulungan sa pera, pero sa pagbabantay kay Mama, doon ako nakakatulong. Ang hirap kasi sa'yo, pera lang ang importante sa'yo eh. Pera ang binibigay mo. Ang gusto mo, pera rin ang kapalit. Kaya hindi ka pa nagkakaroon ng asawa dahil mukha ka lang pera. Samuel, anak! Ay, Selena naman, bakit kasi hindi mo na lang intindihin ang kuya mo? Bakit ako na lang lagi ang umiintindi, ma? Dahil may pamilya siya? Dahil hindi niya kaya makakuha ng matinong trabaho? Kaya ako na lang dapat ang sumalo ng lahat? Ganun po ba yun? Oo, dahil yun ang tama mong gawin. Ma, kaya hindi nagtitinuyang si kuya eh. Masyado mong binibaby. Tinatak mo sa isip niya na ayos lang na maging ganyan siya. Umaasa sa ating dalawa. Siya yung panganay, ma. Siya yung lalaki. Pagpasensyahan mo na. Tulad naman ang lagi kong sinasabi, ikaw ang meron eh. Ikaw ang mas nakakaangat. Kaya ikaw na ang magbigay. Dear IFM. Dear IFM. Don't get me wrong mga idol. Mahal ko ang mama ko. Mahal na mahal. Pero hindi ko maiwasan na magalit sa kanya minsan. Masyado niya kasing binibaby si kuya kaya yung isa hindi tuloy makatayo sa mga sariling paa. Kahit pamilyado na. Alam nyo kasi mga idol, hindi ko naman talaga kailangan maging breadwinner. I have a choice not to be one. May sariling pera si Mama. At kaya na ni Kuya ang sarili niya. Pero siguro kasalanan ko rin dahil
Masyado kong na-spoil ang pamilya ko. Nakadahingi nila. Hindi ako nagdadalawang isip magbigay. Hanggang sa heto na nga. Nag-resign ako sa trabaho dahil sobra na akong nahihirapan. Toxic na nga ang environment. Stress pa ako kapag humingi ng pera sina kuya. At medyo nagdadalawang isip pa ako kung okay lang bang unahin ko muna ang sarili ko sa pagkakataong ito. Sigurado ka na ba sa gagawin mong to, babe? Uwi ka muna sa inyo? Oo. Gusto ko muna kasi talagang magpahinga. Huwag kang mag-alala. Siguro mga 2 o 3 linggo lang ako doon. Tapos babalik na ako dito. Wala namang problema sa akin na magpahinga ka. Ang iniisip ko lang yung sasabihin ng pamilya mo sa'yo. Actually, isa rin yan sa mga iniisip ko. Sasabihin ko pa lang kasi sa kanila na nag-resign na ako sa trabaho pagdating ko doon. Paano na pala sila niyan na ngayong wala ka ng trabaho? Ewan ko. Parehong may trabaho na sina Kuya Samuel at Ate Agnes. May maliit na tindahan din naman kami. Kahit 1 o 2 buwan, kakayaning sila muna ang bahala. Total naman, ilang taon din nan silang umasa sa akin na ako ang halos lahat sumasagot. Sigurado ka ba dyan? Ewan ko. Ay, basta. Bahala na. Ang importante ngayon, makapagpahinga na muna ako. Hindi naman siguro pagiging makasarili kung pagbibigyan ko ang sarili ko ng ilang linggong pahinga. Oo naman. Kahit sinong matibay na tao, nangangailangan din ng pahinga. Basta, sabihan mo lang ako kapag kailangan mo ng trabaho. Pwede kitang ilakad sa pinagtatrabahuan ko ngayon. Thank you, babe. Ano? Nag-resign ka sa trabaho mo? Nag-iisip ka ba, Selena? Kuya, sobrang nakakapagod ang trabaho ko doon. Ang toxic pa ng environment ko. Sino ba naman ang hindi mapapagod doon? Sana nagbakasyon ka na lang muna. O nag-leave. Hindi yung nagre-resign ka agad. Tama naman ang kuya mo, anak. Sana man lang pinag-isipan mo muna lahat bago ka gumawa ng malaking desisyon. Aba, trabaho yan eh. At sa hirap ng panahon ngayon, mahirap makahanap ng magandang trabaho. Siguro iniisip niya na porket magaling at nakapagtapos siya ng pag-aaral, makakahanap agad siya ng trabaho. Hindi man lang ginagamit yung utak. Teka, bakit ka ba galit na galit dyan? Hindi naman ikaw nawala ng trabaho ah. Yun na nga eh. Paano na tayo ngayon? Wala kang trabaho. Anong paano? Kapag ako ang nawala ng trabaho, paano na tayo agad? Ang tanong ha? Kapag ikaw ang walang trabaho, okay lang? Kasi nga, mas malaki ang sinasahod mo. At isa pa, pamilyadong tao ako. Dalawa naman kayo ni Ate Agnes ang may trabaho ah. Hindi ba pwedeng kayo muna ang bahala dito sa bahay? 1 buwan lang naman ako hindi makakapagbigay sa inyo. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi ko kayang pati kayo ni Mama, isasama ko sa budget naming mag-asawa. Pero kayong mag-asawa, pwedeng isama sa budget na binibigay ko dito sa bahay. Ano sabi mo? Hoy, nanunumbat ka ba? Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Magkapatid kayo kaya hindi kayo dapat nag-aaway. Selena, hindi pwedeng mawalan ka ng trabaho ng matagal. Ma! 1 linggo ka lang pwedeng magpahinga ha. Pagkatapos nun, bumalik ka ng Maynila. Tsaka ka maghanap ng trabaho para walang gulo. Anak naman, parati mong iisipin na kailangan ka namin dito sa probinsya eh. Pag wala ka, hindi kami mabubuhay. Anak, ikaw lang inaasahan ko. Naiintindihan mo ba ako? Oo na. Sige ma, 1 linggo lang ako magpapahinga. Dear IFM, Mga idol, napapaisip na ako kung hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon ko. Parating ubos.
pagod. At para bang isang malaking kasalanan na unahin ko naman ang sarili ko. Nakukonsensya akong isipin na sana pala sa umpisa pa lang naging madamot na ako. Nagbibigay kung kailan kaya. Hindi yung konti nga lang ang matitira sa akin. Gusto pang kunin. At hindi raw pwedeng maging madamot sa pamilya. Dahil mamalasin sa buhay. Sana hindi ako naniwala. Di sana masaya ako sa buhay ko. Malaya. Mga idol, pagbalik ko sa Maynila, ay agad ako naghanap ng trabaho. Malaking pasasalamat ko na lang dahil tinulungan ako ni William sa lahat ng bagay. Nagsama kami sa apartment niya para hindi na raw ako rerenta. Tinulungan niya ako maghanap ng mga mapapasukan. At ni-refer sa mga kaibigan niya. Hanggang isang araw, Babe! May good news ako sa'yo! Oh, nakapasa ka? Oo! May trabaho na ako, babe! Yun, no? Sabi ko naman sa'yo, makakapasa ka eh. Okay lang daw start date mo. By next week daw. May 1 week ako para ayusin lahat ng requirements ko. Ang saya ko! Sobra! Ay, sa wakas. Nagkaroon na rin ako ng trabaho. New work, new environment, new opportunity. Ang saya! Makakabawi na ako sa'yo. Oh, para saan naman? Para sa lahat. Hello, ikaw kaya ang bumuhay sa akin for almost 1 month na wala akong trabaho. Kaya yung pinadala mong pera nung nangangailangan sa bahay, papalitan ko yun. Ay nako, hindi naman kailangang bumawi eh. Your family is also my family. Hindi pwede yan, babe. Hindi mo naman sila responsibilidad eh. Kaya ako ang dapat sasagot sa mga pangangailangan nila. Ba't natahimik ka? Para kasing nalungkot ako bigla. Naisip ko na wala na namang matitira sa sweldo ko dahil kapag nalaman nila kuya na may trabaho na ako ulit, hihingi na naman nila ang lahat sa akin. Papagod na ako, maging provider nila. Buti sana kung si mama lang iniisip ko. Kaso, silang mag-asawa, sagot ko na rin eh. Babe, bakit hindi mo sabihin sa kanila yan? As if namang makikinig sila sa akin, di ba? Nung sinabi ko nga na nag-resign na ako sa trabaho, parang bigla akong naging walang kwentang anak at kapatid. Paano pa kaya kapag sinabi ko? Baka pwedeng wag na akong magpadala sa kanila. Bakit hindi na lang ang ipadala mong pera para sa mama mo lang? Para hindi makahingi ang kuya mo. Imposibleng mangyari yan. Nasa lahat, hindi naman talaga kailangan ni mama ng pera. Malaki ang pensyon nun at may sari-sari store siya. Kaya niya sarili niya lalo na't may malaki siyang ipon. Pangalawa, sasabihin na naman ni mama na ako ang mas may kayang magbigay. Konsensyahin lang ako nun. So in short, kuya mo ang problema mo dito. Sila ang dalawa actually. Gusto ko nang makapag-ipon para sa future ko. Para sa sarili ko. Pero paano ko gagawin yun kung ganitong sitwasyon ko? Bahala na. Tiniis kong wag sabihin kina mama na meron na akong trabaho.
Kapag tumawag sila, parati kong sinasabi na wala pa. Na naghihintay pa ako ng tawag. Yung iisipin ko pa lang na buong-buo kong makukuha ang sweldo, ginaganahan na agad ako magtrabaho. Napapangiti sa tuwing papalapit ang araw ng sweldo. Dahil alam ko, alam kong totoo akong magiging masaya. Sarap pala dito, no? Hindi ko in-expect na ganito yung mga pagkain nila dito. The best! Uy, hinay-hinay lang sa pagkain at baka mabulunan ka dyan. Ano mo? Kung mabubulunan man ako, okay lang. Sarap naman yung drinks eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Uminom ka muna. Ito. Okay na. Ay, parang gusto ko tuloy pasunod agad yung dessert. Mamaya na. Hindi pa tayo tapos dito oh. Pero alam mo, medyo nagtatampo ako sa'yo ha. Ha? Bakit? Kasi sa dami ng pinagdalhan ko sa'yo na restaurant, ngayon lang kita nakitang ganyang kumain. Sarap na sarap. Ito naman, nagtampo agad. Alam mo kung bakit ganito ako? Kasi ngayon ko lang nagawang ilibre ang sarili ko sa ganitong restaurant. Yung makakakain ng ganitong kasarap na galing mismo sa pera ko, ha? Hindi dahil sa nilibre mo ko. Pero diba sabi ko sa'yo, ayos lang sa akin? Alam ko naman yun, babe. Pero syempre, iba pa rin kapag galing mismo sa pera ko. Iba yung feeling na yun eh. Kaya hayaan mo lang akong enjoyin lang to, ha? First time eh. Okay, sige. Pero hinay-hinay lang ha. Baka mabulunan ka ulit. Alam mo babe, ang tagal ko nang tinitignan tong dress sa mall eh. Buti na lang nag-sale siya kaya nabili ko na agad. Buti na lang nag-sale kanina sa department store. Sa dami ng mga binili mo, siguradong ubos ang sweldo mo. Teka. Baka naman inubos mo lahat ha? Uy, hindi ha? Ano ka, tangi? Gastos na ako nga later, ganon? Pinapaalalahanan lang kita. Baka kasi mapasobra ka ng wala sa oras. At higit sa lahat, baka masanay ka. Hindi naman ako darating sa ganon. Masaya lang ako dahil buong-buo kong nakukuha ang sweldo ko ngayon. Ay, wait. I-check ko na rin pala yung binili kong bagong pantalon. Nasaan na ba yun? Babe. Tumatawag yung mama mo. Ay, oo nga. Hello, Ma? Hello, anak. Kumusta ka na dyan? Ito po. Medyo pagod. Kakauwi ko lang po kasi. Sobrang traffic kanina sa EDSA kaya ngayon lang ako nakarating. Kumain ka na ba? Opo. Buti nga naisipan ko munang kumain bago ako bumiyahe kaya magpapahinga na lang po ako ngayon. Bakit po pala kayo napatawag? Tatanong ko lang sana kung kumusta yung paghahanap mo ng trabaho. Meron na ba? Wala pa po, Ma. Medyo nahihirapan po kasi ako ngayon dahil marami po talagang nag-a-apply ng trabaho. Pero may mga hinihintay na akong final interview. Sana makapasa. Ganun ba? Naku, sana magkaroon ka na ng trabaho para umayos-ayos na rin ang kalagayan namin dito. Bakit po? Nandiyan naman si Kuya Samuel, di ba? Oo nga, pero problemado si Agnes dahil itong kuya mo pinangsusugal yung natitirang sweldo. Kaya ayun, walang naiipon. Ma, kailangan nang bigyan ng leksyon si Kuya. Hindi siya pwedeng ganyan na lang parate. Aba, tatay na siya. Ito ang si Agnes nanghihiram sa akin ng pera. Pandagdag lang daw sa check-up ng pamangkin mo. Ang sabi ko, kakabili ko lang ng mga paninda ko sa tindahan. Kaya hindi na rin sa yung pera ko. Anak, baka naman meron ka dyan kahit 5,000 lang. Ma, wala pa akong trabaho, di ba? Kaya paano ako makakapagbigay sa inyo? Si Kuya po ang pilitin nyo dyan. Anak niya yan eh. Si William kaya, baka meron siya. Bayaran mo na
trabaho. Ano ba yan? Susubukan ko po kung meron siya. Pero ma, hindi pwedeng parating ganito na nakaasa sila sa atin. Sa akin. Dapat mas kumayod si kuya dahil lumalaki na yung anak niya. Hayaan mo na ang kuya mo. Sinusubukan naman niya Pagbigyan mo na lang. Basta sige na, tawagan mo ako pag nakahiram ka, ha? Salamat, anak. Sige po, ma. Oh, hindi mo sinabi na may trabaho ka na? Hindi pa. Parang hindi ko pa kayang may kahati sa sweldo ko. Buti sana kung si mama ang nangangailangan. Pero yung kuya kong tamad na walang ibang ginawa sa buhay kundi magpasarap. Ay, kailan kaya magtitino yun? Hanggang kailan mo naman ililihim yan sa kanila? Ewan ko. Hindi ko alam. Basta, ang iniisip ko muna ngayon ay ang sarili ko. Kahit ngayon lang, gusto kong maging makasarili. FM. Plano na ililihim ko lang ang una kong sweldo sa bago kong trabaho. Pero masyado ako natuwa sa pakiramdam na wala akong ibang obligasyon kundi ang sarili ko. Kaya, hindi na muna ako nagsabi ulit. Kapag kailangan nila ng pera, nagbibigay ako ng maliit na halaga. Yung alam kong hindi sila maghihinala na kumikita na ako. Naisip ko nga, sana ganun palang ginawa ko nung una pa lang. Hindi ko ibibigay ang lahat ng meron ako. Kasi nung nagsinungaling ako, nalaman ko na nagkaroon na ng maayos na trabaho si kuya. Kaya naisip ko, may magandang naidulot din naman ang pagsisinungaling ko sa kanila. Ma! Kuya Samuel! Anong ginagawa niyo dito? Aba, ano pa, dinadalaw ka. Oh, hindi mo ba kami papapasukin? Sorry. Sige po, pasok po kayo. Maganda naman pala tong apartment na napili niyo ni William. Ikaw bang nag-ayos? Opo, ma. Bakit hindi pala kayo nagpasabi na pupunta pala kayo ngayon? Di sana nakapaghanda ako. Gusto ka naming sorpresahin. Kumusta ka naman? Ayos lang naman po. Kumusta na nga pala yung paghanap po ng trabaho? Ayos lang naman, kuya. Halos 2 buwan ka nang walang trabaho Ganun ba talaga kahirap maghanap? Oo Kaya nga nahihiya na rin ako kay William dahil siya yung bububuhay sa akin ngayon. Kaya pala nabanggit ni Trish na ang ganda raw nung kumpanyang pinasukan mo ngayon. Ha? Pinagtataguan mo ba kami ng pera? Ano, Selena? Kaya ba hindi mo sinasabi sa amin ng 2 buwan ka na palang may trabaho? Hindi naman sa ganon, kuya. Ano? Naglilihim ka sa amin? Paano mo ipapaliwanag yun? Paano mo ipapaliwanag yung kasakiman mo? Sandali! Baka naman pwedeng maghinay-hinay ka naman sa mga sinasabi mo sa akin, kuya. Ako?
Sakit? Makasarili? Nakalimutan mo na ba kung sino ang bumuhay sa pamilya mo noon? Kung kanino ka nang hihingi ng pambili ng diaper at gatas ng anak mo na dapat ikaw ang gumagawa ng paraan? Sinusumbatan mo na ba ako ngayon? Oo! Dahil may karapatan akong sumbatan ka. Sumbatan kayong lahat. Selena, hindi ka dapat ganyan. Matuto kang rumispeto lalo na sa kuya mo. Ayan! Diyan ka magaling, Ma. Ang pagtakpan ng masipag mong anak. Oy, tumigil ka na. Sumusobra ka na. Sige! Ano? Sasaktan mo ko? Bakit? Totoo naman, di ba? Tinuringan kang panganay. At ikaw pa naman ang lalaki dito. Pero ako ang bumubuhay sa pamilya natin. Ako! At ako lang! 2 buwan lang ako nagpahinga sa inyo. Dahil pagod na pagod akong buhayin kayong lahat. Hindi ko naman to responsibilidad eh. Hindi ko to kailangan gawin dahil kaya niyo yung mga sarili niyo. Pero ginagawa ko pa rin dahil mahal na mahal ko kayo. Mahal? Bakit ka naglilihim sa amin, ha? Dahil hindi niyo naman ako pinapakinggan. Kahit kailan, hindi niyo ko inintindi. Lahat na lang ako. Lahat na lang sa akin. Ano naman ako? Yung mga gusto ko. Ang mga pangarap ko. Kahit konting suporta man lang. Kahit konting tulong lang para makahinga ako kahit papano. Wala akong natatanggap sa inyo. Kinakamusta niyo ka ako. Pero anong kasunod nun? Hihingi kayo ng pera. Kahit sinabi kong wala nang matitira sa akin, ipilit niyo. Anak, dahil ikaw lang ang maaasahan namin dito. Hindi. Lahat tayo pwedeng asahan dito. Pamilya tayo, di ba? At ang pamilya, nagtutulungan. Hindi yung kung sino yung mas angat, siya lang ang kakapitan. Napapagod ka na, di ba? Sige, ako na ang bahala kay Mama. Wala na kaming ni pisong tatanggapin galing sa'yo. Total naman, pagod ka na sa amin, di ba? O di sige, magkanya-kanya na tayo dito. Kuya naman. Sa'yo na ang pera mo, ha? Sa'yo na yan. Tara na, Ma. Malis na tayo dito. Naguguluhan ako, mga idol. Paano ako naging walang kwentang anak at kapatid? Masama na ba talagang unahin ang sarili? Sa isang pagsisinungaling na meron akong maayos na dahilan. Biglang nawala ang lahat ng magagandang nagawa ko sa pamilya ko. Sa isang iglap, hindi na ako yung anak na mabait at matulungin. Sobrang sumama ang loob ko sa kanila, mga idol. Lalo na kay Mama. Dahil pakiramdam ko, wala naman siyang pakialam sa akin. Isa akong bangko na pwede nilang kuhanan ng pera anumang oras. Pero anak, parang hindi ko yung naramdaman. Dahil sa paningin niya, si kuya lang ang anak niya. Hindi na nila ako kinausap pagkatapos nun. Sinusubukan ko silang tawagan pero hindi nila sinasagot ang mga tawag at text ko.
hindi ko rin magawang umuwi. Dahil alam ko naman ang mangyayari. Baka tuluyan na lang akong magalit sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap ng pamilya ko. Pero umaasa ako na sana dumating ang isang araw na magkaayos kami. Magkaintindihan. Magkapatawaran. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat ko. Maraming salamat sa lahat ng nakinig ng kwento ko. Sincerely yours, Selena. Mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Selena Story. Jasper Buslon bilang Selena, Kuway Dorado bilang William, Aldo Viscante bilang Samuel, MK Salditos bilang Lourdes, Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. IFM. Ay, at yan na nga mga idol na makinggan nyo ang panibagong kwento para sa ating Dear IFM. Hashtag White Lies, the Selena Story. O ayan, nakita nyo naman na naging buhay ni Selena bilang breadwinner na nagsinungaling para sa sariling kapakanan. Diba? Siya yung giver at yung mabait na anak. Pero sa isang iglap, diba, hindi lang nakapagpadala ng 2 buwan o kumbaga sinubok niya muna yung pamilya niya. Diba? O kumbaga in-enjoy niya muna kung ano yung perang sinusweldo niya para sa sarili niya. Aba, nagmukha na agad siyang masama at walang kwenta. Napakadamot, napakasakim, napakasakit nun. Pero hindi idol alam niyo naman, kapag sinabing breadwinner, tapos giver, di ba? Talagang mauubusan at mauubusan ka. Pero dahil alam mo yon ikaw naman yung may gusto nung sitwasyon na yon, hindi mo iindahin kung ano yung nagagastos mo pera o yung naibibigay mo para sa pamilya mo. Kasi para sa'yo, ang gusto mo lang maging masaya sila, di ba? Maging kontento sa kung ano man yung pwede mong maibigay. Pero idol, again, dumarating tayo sa punto na mauubos tayo, di ba? Madidrain tayo, kaya naman, napakaganda nung sinabi ni Selena, hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya mong ibigay kung anong meron ka. Magtira ka naman para sa sarili mo. Ba't parang nakaka-relate ako dito? Hindi, napakaganda. Ang ganda ng kwento mga idol. Hindi ko talaga siya hindi ko tinantanan. Alam mo yun yung talagang pakikinggan mo bawat bawat batuhan ng mga linya nila kasi napaka-solid talaga. Kaya para sa lahat ng mga idol natin na tumutok ngayong hapong ito ng Miyerkules para sa pinakabagong kwento natin sa ating Dear IFM, hashtag White Lies, the Selena Story. For sure yung mga breadwinner natin, yung mga giver natin, yung mga mabubutit, mababait na anak. Diba? Talagang, alam ko naman, talagang medyo dinibdib din ninyo. Pero again, yun dun sa mga nakaka-relate po ito kasi kung halimbawa hindi ka naman naging breadwinner ng family mo, hindi mo
mararanasan kung ano yung naranasan ni Selena, 'di ba? Pero again, kung ikaw naman ay tulad niya na talagang buong buhay niya o siya mismo yung nagbibigay para sa family niya, eto nga mga idol, nagawan ka na ng kwento. Ayan po, ang mga gumanap ay si William, Samuel at si Lourdes. Again po, ang pinakabida sa ating kwento ay walang iba kundi si Selena. Ayan, bukas panibagong kwento na naman mga idol para sa ating Dear IFM. Makakasama niyo po ulit si Idol James Reid. Ayan, para sa kwento, pinakabagong kwento bukas po yan, araw ng Webes. Kaya mga idol, wag kang mawawala. Tune in lang po dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yan.